Kabanata 5631. Nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Kali. Ang 8 disipulo ang pinakamalaking suporta ng sangay sa labas. Sa kanilang pinagsamang lakas, magiging sapat na ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang isang hari ng armas. At gayon paman, lahat sila ay natanggal ng napakabilis. Hindi ba sila natanggal pagkatapos makatanggap ng isang suntok bawat isa? Nagsimula ng isipin ni Kali na minamaliit niya ang disipulo ni Henrik. Narinig ang mga yapak sa dilim. Lahat ay tumingin. Isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal, na walang sapatos, ang lumitaw. Ang lalaki ay mukhang 28 sa pinakamarami, at medyo maliit siya, at may amoy ng usok sa kanya. Galing ba siya sa South Sea? Bulong ni Harvey sa kanyang sarili. Hindi niya inisip na ang taong naghamon sa outskirts Budokan ay talagang isang lalaki mula roon. Kumunot ang noo ni Brian, at hindi nagsasalita, natural na alam niya rin iyon. Ginang Kali, narinig ko na ang aking master, at ang iyong master ay nagsabi na ikaw ay isang natitirang disipulo. Bakit ka nagagalit ngayon na nagpakita ako? Nalulungkot ako. Lumapit ang lalaki na nakangiti at umupo sa harap ni Kali, hindi pinapansin sina Brian at Harvey. Nagawa ni Kali na pakalmayin ang kanyang sarili pagkatapos huminga ng ilang beses ng dahan-dahan. Siya ang namamahala sa sangay ng lungmen sa labas, pagkatapos ng lahat. Sa wakas ay nagpakita ka na. Hindi ko hiniling ang iyong presensya dito, sabi niya. Ayos lang, ngumiti ang lalaki. Ako si Creed Moreno, disipulo ni Henrik Higgs. Nandito ako sa kalooban ng aking master, upang humingi ng 3 bagay. Pamitik ng daliri si Creed, at isang imbitasyon ang itinapon sa mesa ni Kali. Ang imbitasyon ay gawa sa papel, ngunit ang isang sulok nito ay nakapasok sa mesa. Nakakatakot ang tanawin. Malinaw, ang mga kasanayan ni Creed ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ano iyon? Malamig na tanong ni Kali. Ngumiti si Creed. Una, natural na umaasa akong maibabalik mo ang posisyon na iyong tinatago sa loob ng 20 taon sa aking master. Pangalawa, ang braso ng aking master ay sumasakit mula nang masira ito ng iyong ama. Magiging maganda kung putulin ng iyong ama ang kanyang braso bilang paghingi ng tawad. At pangatlo, nang mag-aral ng martial arts ang iyong ama at ang aking master, nagayos na sila ng kasal sa pagitan natin. Kung hindi ka utol, hanggat ikakasal ka sa akin, agad nating ililibing ang mga nakaraan. Tiyaking matutupad ang lahat ng 3 kondisyon. Pagkatapos nito, magiging masaya ang lahat. Ngunit kung hindi, kung gayon ay paumanhin. Sisirain ng aking master ang sangay ng lungmen sa labas. Bam! Tumalon si Ernie, at sinipa ang mesa sa lupa. Creed Moreno. Sa tingin mo ba magagawa mo ang gusto mo dito dahil ikaw ay isang mahusay na mandirigma? Ipaalam ko sa iyo, sino ka man, wala kang magagawa kundi lumuhod. Oh, pinagsasabihan mo ba ako? Nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon si Creed. Hindi ako lalampas sa aking mga hangganan maliban kung ako ay sapat na malakas. Hindi mo ba napagtanto iyon? Ikaw, sigurado ka ba dyan? Mas lumalim ang boses ni Ernie. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil ikaw ay isang hari ng armas. Sa paningin ko, wala kang karapatan. Oh, alam mo ba iyon? Ngumiti si Creed. Dahil ganoon ang sitwasyon, dapat mong kumbansihin si Kali na huwag akong labanan. Wala kayong halaga. Dumilim ang mukha ni Ernie, at handa na siyang sumagot. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Kali bago siya sinenyasan na manahimik. Talaga bang iniisip mo na walang sinuman mula sa sangay sa labas ang makakatayo laban sa iyo? Tanong niya. Ngumisi si Creed. Hindi ko iniisip. Alam ko. Huminga ng malalim si Kali bago gumawa ng kilos. Ikaw na ang bahala, Isaac. Dahan-daang lumabas ang isang figure mula sa anino. Naningkit ang lahat, at nakita ang isang lalaking nasa kanyang 40. Mukhang payat siya, ngunit naglalabas ng isang matinding aura. Tumango siya kay Kali at naglakad patungo sa gitna ng silid, pagkatapos ay kalmado niyang tinitigan si Creed. Si Isaac ay matagal ng tagapaglingkod ng aking ama.
Matapos sumunod sa aking ama ng higit sa 20 taon, siya ay naging isang hari ng armas na. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo siya matatalo, sabi ni Kali. Mukhang tiwala siya kay Isaac. Isang matandang tagapaglingkod. Tumawa si Creed nang may panguwiyam bago tinitigan si Isaac na nakangiti. Nag-ensayo siya ng 20 taon bago naging isang hari ng armas. Paano nang ahas ang isang maruming gaya niya na labanan ako? Kalimutan mo na, dahil lahat tayo ay mula sa organization, hahayaan kong mamatay ka nang hindi ko hinahawakan ang iyong bangkay. Mayabang na hangal, sigaw ni Isaac na may nakakatakot na ekspresyon. Agad niyang inilipat ang kanyang katawan, tumalon ng diretsyo. Agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat. Nagpalakpakan pa ng malakas si Ernie. Gayunpaman, umiling si Harvey. Kung ang isang martial artist ay madaling magagalit, wala nang pakialam kahit gaano pa sila kalakas. Tumingin si Harvey kay Brian. Napagtanto niya na may bahid ng pagmamalaki sa mga mata ni Brian. Alam ni Brian na may pagkakataon para sa kanya. Batay dito, mukhang kaya ng lalaki. Habang iniisip ni Harvey ang sitwasyon, nagkaroon na ng contact sina Creed at Isaac. Si Isaac, na mukhang mataas at makapangyarihan sa una, ay tumama ng diretsyo sa isang malaking haliging marmol. Nanginginig ang buong Budokan, na para bang babagsak. Isaac, Ginoong Isaac, tumayo sina Kali at Ernie ng sabay, mukhang nakakatakot. Si Isaac ang natanggal. Ang kanyang dibdib ay lumubog papasok, may marka ng kamao dito. Hindi siya patay, ngunit hindi siya makakatayo sa loob ng ilang sandali. Tama na, tumigil na kayo sa pagsigaw. Hindi siya patay, wala siyang karapatang madumihan ang aking mga kamay, gayunpaman. Malamig na sinamaan ng tingin ni Creed ang lahat. Plano mo bang sumunod ngayon, Kali? O magpapadala ka pa ba ng mga peste laban sa akin? Pagkatapos ay sinaman niya ng tingin si Brian, naganap na hindi pinapansin si Harvey sa proseso. Nagdilim ang mukha ni Kali nang marinig ang mga salita ni Creed. Sinama ng tingin ni Brian si Creed. Isa siya sa nangungunang 10 talento sa labas, at isang disipulo rin ng Carrion Palace. Mas mahalaga, may gusto rin siya kay Kali. At gayunpaman, wala nang ginawa si Creed kundi ang humingi ng kanyang pagsunod. Hindi niya mapapatawad ito. Bam! Isinandal ni Brian ang kanyang kamay sa kahoy na mesa bago tumayo. Nakita ang isang malinaw na marka ng palad na nakalukot sa mesa. Sige, tumayo si Ernie, na nagagalak. Ang simpleng galaw ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas si Brian. Hindi rin nagmamadali si Brian. Lahat ay nanood ng may kaba habang naglalakad siya patungo sa gitna ng silid, nakakrus ang kanyang mga braso. Ako ay isa sa nangungunang 10 talento sa labas, si Brian Flynn. Ako rin ay isang panlabas na disipulo ng Carrion Palace. Kung susuko ka ngayon, maaari kong isaalang-alang na panatilihin kang buhay. Ang Carrion Palace ay kahanga-hanga, ngunit ano ang gagawin ng isang panlabas na disipulo dito? Ngumisi si Creed. Kahit papaano ay irerespeto kita kung sasabihin mong ikaw ay isang pangunahing disipulo. Agad na nagdilim ang mukha ni Brian. Natatakot akong hindi mo alam na ako rin ang pinakamagaling sa kanila, hindi ba? Ikaw ay isang panlabas na disipulo pa rin, gayunpaman. Wala nang ipinakita si Creed kundi ang paghamak. Hindi siya mula sa labas, ngunit naiintindihan pa rin niya ang ilan sa mga patakaran ng sagradong mga lugar ng pagsasanay sa martial arts ng bansa. Natural, tinuruan siya ni Henrik ng maraming bagay sa nakaraang ilang taon. Mangmang na hangal. Naging yelo ang ekspresyon ni Brian nang marinig niya ang mga salitang iyon. Upang ipagmalaki ang sarili sa harap ni Kali, agad siyang humakbang pasulong at tumalon. Bam, bam, bam. Nagpalitan ng suntok sina Brian at Creed pagkatapos. Ang dalawa ay napakalakas, at tunay na mga hari ng armas, ganap na nakatali sa isang matinding laban. Makikita ang matatalim na hangin sa paligid ng kanilang malalakas na pag-atake, na nagpupunot ng hindi mabilang na mga dekorasyon sa paligid nila. Kahanga-hanga, tanging ang mga nagsanay sa martial arts ang makakaunawa sa mga komplikadong bahagi ng laban.
Bilang kasalukuyang namamahala sa sangay ng lungmen sa labas, kapwa sina Brian at Creed ay malinaw na mga nangungunang talento sa martial arts. Kung ganoon na sila kagaling sa kanilang 20 taong gulang, tiyak na magiging mga Diyos ng digmaan sila sa malapit na hinaharap. Lubos na nagulat si Ernie. Naniniwala siya na ang martial arts ay walang halaga sa panahong ito, gaano man kalakas. Ang mga baril ay walang hangganang mas mabilis, pagkatapos ng lahat. Lahat ay malulutas sa pamamagitan ng mga iyon. At gayon paman, ngayon, bigla niyang napagtanto na sa harap ng mga dalubhasang ito, ang mga baril ay walang halaga. Tanging sa pagitan ng mga dalubhasa lamang makakakuha ng kalamangan ng mga baril. Ang iba ay napuno rin ng kawalang paniwala, kahit ang mga pelikula ay hindi kasing kagiliw-giliw na tanawin sa harap nila. Sa oras na iyon, umaasa silang manalo ang kanilang idolo na si Brian. Kung hindi, tiyak na hindi sila mabubuhay hanggang bukas. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang isang pag-crack. Ang dalawang figure sa gitna ay naghiwalay sa isa't isa. Ang isa ay nakakrus ang kanyang mga braso habang nakatayo sa silid. Ang isa ay tumama ng diretso sa isang haliging marmol, at nagdugo ang kanyang bibig. Lahat ay tumingin, at namanhid ang kanilang mga ulo. Nanlamig ang kanilang mga puso, at halos sumuko na ang kanilang mga binti. Ang nangungunang panlabas na disipulo ng Carrion Palace, isa sa mga nangungunang talento sa labas, si Brian, ay natanggal. Medyo nawala ng kulay ang mukha ni Creed, ngunit malinaw na hindi naapektuhan ang kanyang lakas habang nakatayo siya na nakakrus ang kanyang mga braso. Si Brian ay puno ng takot at galit sa loob ng mahabang sandali, pagkatapos ay tumawa ng mapait. Kung bibigyan ng oras, halos magiging Diyos ng digmaan ka na pagkatapos ng isa pang dekada ng pagsasanay. Kahanga-hanga, minamaliit kita, malapit ng maging Diyos ng digmaan. Hindi ko man lang iyon layunin. Sigaw ni Creed, narito ako upang palitan ng Diyos ng digmaan ng South Sea. Ang aking layunin ay maging ang tanging Diyos ng digmaan na natitira doon. Naningkit si Creed, na parabang nagtuturo kay Brian. Ang labas ay isang lupain para sa mga barbaro, at ang lugar ay ganap na hindi sibilisado. Hindi ninyo maiintindihan kung gaano kalawak ang mundo. Kahit ang aking master ay itinuturing ng bayani sa Chinatown. Ang mga dalubhasa na mas kahanga-hanga kaysa sa inyo ay handang mamatay para sa kanya. Hindi lang isa o dalawa, kundi marami. Kayo ay mga mangmang. Sinabi ng aking master na ang pagsasanay lamang sa martial arts ay masyadong mabagal. Gamit ang gintikong agham ng Amerika, ang mga Diyos ng digmaan ay maaaring gawing tao. Kung gusto ko, maaari akong maging isa sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon. Maaari ko pang pilitin ang aking sarili na magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa anumang Diyos ng digmaan. Hindi lang ang sangay sa labas. Kahit ang batang Panginoon ng lungmen ay wala nang magagawa kundi ang igalang ako. Nagpakita ng isang malungkot na hitsura si Brian sa kanyang mukha. Gusto niyang pigilan si Creed, ngunit ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Alam niyang hindi siya makakatalo kay Creed. Nagpakita ng isang nakakatakot na hitsura si Kali nang makita ang nakakaawang kalagayan ni Brian. Mabilis ding nagbago ang ekspresyon ni Ernie. Alam niyang wala siyang pagkakataon, ngunit hindi niya pa rin maiwasang hilahin ang kanyang baril. Nakakahiya, bago pa siya makabunot ng gatilyo, tumuntong si Creed sa lupa. Nabasag ang mga kahoy na tabla. Isang piraso ng mga labi ang tumama ng diretsyo sa palso ni Ernie pagkatapos noon. Og! Narinig ang mga sigaw ng sakit. Natamba si Ernie habang hawak ang kanyang braso. Ganap nang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Hindi matatalo si Creed. Sa paningin ni Ernie, hindi maabot si Creed. Sa loob ng 5 minuto, lahat ng puwersa ng labanan ng Outskirts Budokan ay natanggal. Sina Kali at Harvey na lamang ang naiwan na nakaupo sa silid. Walang pakialam na uminom ng tsaa si Harvey habang paminsan-minsan ay tumitingin kay Creed, malamig at nang-uuyam ang kanyang tingin. Ganap na hindi siya pinansin ni Creed na parabang isang maliit na isda lamang siya. Ikinrush niya ang kanyang mga braso bago dahan-daw ang naglakad patungo kay Kali na nakangiti.
Minsan, ang iyong mga pagpipilian ay mas mahalaga kaysa sa iyong pagsusumikap. Mayroon kang isa sa harap mo ngayon. Sumunod, o mamatay. Paano ka pipili? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5635. Matagal na tinitigan ni Callie si Creed bago sa wakas huminga ng malalim. Kung si Tio Henrik ay ganoon pa rin kitigas ang ulo tungkol sa pagsira ng aking ama sa kanyang braso noon, handa akong masira ang akin bilang kabayaran. Gayunpaman, tanging ang may kakayahan lamang ang maaaring magkaroon ng posisyon ng pinuno ng sangay. Si Tio Henrik ay may masamang intensyon noon pa man. Nakipagsabuatan siya sa mga kaaway sa labas at ginamit ang awtoridad ng lungmen upang agawin ang kontrol sa lugar. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi ang aking ama sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ito ay nanatiling ganoon hanggang ngayon. Kung gusto mong patayin ang iyong daan pabalik dito, kung gayon ay gawin mo. Ang sangay ng lungmen sa labas ay hindi mag-aalinlangan, kahit na isang tao na lamang ang natitira dito. Tungkol naman sa ating naayos na kasal. Ang ekspresyon ni Callie ay kasing lamig ng yelo. Dumaan ka muna sa aking bangkay. Hey, gustong-gusto ko ang mga matigas ang ulo na babae tulad mo. Malupit na ngumiti si Creed. Pagkatapos ay itinaas niya ang baba ni Callie, na dinilaan ang kanyang mga labi. Iniisip mo bang may pagkakataon kang mamatay kung magdesisyon akong basagin ang iyong mga buto at ikulong ka sa isang hola na parang ibon? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Callie. Kinagat ni Brian ang kanyang mga ngipin, at sumugod. Lumampas ka na sa hangganan, Creed. Bam! Bago pa makalapit si Brian, pinatalsik na siya ni Creed gamit ang isang sipa. Hindi na makatayo ulit si Brian, gaano man kahirap ang kanyang pagsisikap. Handa ka na bang sumunod ngayon? Binitawan ni Creed si Callie, at isang nakakatakot na tingin ang nasa kanyang mukha. Kung hindi ka sasama sa akin, kung gayon ay babasagin ko ang bawat isa sa kanilang mga buto sa harap mo, piraso-piraso. Hahanapin ko ang iyong ama at babasagin ang kanyang mga buto pagkatapos noon. Marahil pagkatapos noon, sa wakas ay susunod ka sa akin. Nagsalita si Creed na para bang walang sinuman ang maaaring magtanong sa kanya. Malinaw na hindi lang gagawin niya ang sinabi niya, ang kanyang mga pamamaraan ay malamang na mas nakakatakot kaysa doon. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Callie. Sa huli, wala siyang naramdaman kundi kawalan ng pag-asa. Alam niyang kaya ng lalaking nasa harap niya na sirain ang sangay sa labas. Kung hindi siya sasang-ayon sa kanyang mga kondisyon, kung gayon ang sangay kasama ang kanyang ama ay magdurusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Habang handa nang sumang-ayon si Callie, isang kalmadong boses ang nagsalita. Ginang Callie, sinabi mo na pinalayas ng iyong ama si Henrik dahil nakipagsabuatan siya sa mga kaaway sa ibang bansa upang agawin ang kontrol sa labas. Totoo ba iyon? Ha? Natigilan si Callie. Sino ang nagsabi niyan? Kumunat ang noo ni Creed, at tumingin. Masaya siya sa buhay. Halos alay na ni Callie ang kanyang sarili para sa kanya. At gayon paman, may nagwasak ng kanyang kasiyahan sa isang napakahalagang sandali. Lahat ay tumingin at nakita si Harvey na nakatingin sa tanawin na may hawak na tasa, at naghihintay ng sagot ni Callie. Sino ka? Sigaw ni Creed. Ipinakita na ni Creed na hindi siya matatalo. Sa karaniwan, luluhod ang sinuman sa harap niya. At gayon paman, may tumayo pa rin upang tanungin siya. Ang taong iyon ay tiyak na may kakayahang gawin iyon, o siya ay nagkakamali lamang. Gaano man ang hitsura ni Harvey, hindi siya mukhang baliw. Hindi maiwasang tanungin siya ni Creed matapos siyang tingnan. Sumulyap si Harvey kay Callie, ganap na hindi pinapansin si Creed sa proseso. Narinig mo ba ako, Ginang Callie? Hanggat mapatunayan mo na totoo ang iyong sinabi. Kung maipakita mo na ginawa ng iyong ama iyon dahil sa katarungan. Maaari kong ihagis ang unggoy na ito gamit ang isang sampal. Agad na natigilan si Callie, hindi niya maibalik ang kanyang mga pandama upang makapagbigay man lang ng sagot. Umaasa siyang may makakapagligtas sa dalagang nanganganib. Ngunit malinaw na naiintindihan niya.
Maliban kung ang mga monghe ng 3 dakilang templo ang dumating, walang makakapagligtas sa kanya. Malamang na idadamay niya si Harvey kung magdedesisyon siyang magsalita. Hey, ihagis! Matagal na rin mula noong makita ko ang isang taong ganito kayabang. Kahit ang isang matalinong tao tulad ni Creed ay hindi maiwasang magalit. Ipinakikita niya ang ganap na kapangyarihan sa harap ng lahat, ngunit isang maliit na isda pa rin ang nagpasya na tumalon at hindi siya igalang. Hindi niya mapapatawad ito, nagpasya siyang iwanan si Harvey para sa ibang pagkakataon upang madurog siya tulad ng isang insekto. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa, pagkatapos ay tumayo bago tumingin ng malalim sa mga mata ni Creed. Ikaw ay isang hari ng armas lamang. Kaya ano kung tatayo ako laban sa iyo? Gusto mong maging Diyos ng digmaan ng South Sea. Napakamangmang mo. Marahil ang iyong master ay makakatanggap ng isang suntok mula sa akin. Ngunit hindi ka man lang tatagal ng ganoon katagal. Tumingin si Harvey sa kanyang palad. Suot niya ang mga disposable gloves sa mesa, na natatakot na madumihan ang kanyang kamay mamaya. Gusto mo bang mamatay? Nagdilim ang mukha ni Creed, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakamamatay na intensyon. Sa kanyang isipan, ang bayani ng Chinatown ay isang banal na nilalang. Kahit ang 8 pangkat ng pinansyal ng Amerika ay wala nang magagawa kundi igalang si Henrik kapag dumadaan sila sa kanya. Gayunpaman, isang walang kwenta ang nagpasya na insultuhan si Henrik sa ganitong paraan. Nais ni Creed na putulin si Harvey pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Ikaw na hayop, hilahin ko ang bawat isa sa iyong mga buto at durugan ko ang mga ito para sa mga isda. Nang maramdaman ang matinding aura ni Creed, sobrang natakot si Kali kaya nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Mabilis na gumapang palabas ng lugar sina Ernie at ang iba pa, natatakot na mawalan ng buhay matapos na masangkot. Hawak ni Brian ang kanyang dibdib habang nanguuyam na tinitignan si Harvey. Nagpapanggap pa rin siya sa harap ng isang dalubhasa tulad ni Creed. Gusto lang niyang mamatay sa puntong ito. Hindi ba niya nakita kung gaano kakilakilabot ang lalaki na ito ngayon? Sa ilalim ng nagugulat na mga tingin ng lahat, ikinapit ni Harvey ang kanyang daliri sa harap ni Creed. Ganoon ba? Hayaan mong ikaw ang unang sumuntok. Agad na nagdilim ang mukha ni Creed. Ang batang ito ay lumampas na sa hangganan. Paano siya nang ahas na hayaang ang isang hari ng armas ang unang sumuntok? Gusto ba niyang mamatay? Hindi na nag-abala pang magsalita si Creed. Lumakad siya pasulong, at tumalon ng diretso kay Harvey. Mabilis ang kanyang bilis, at mas mabilis kaysa noong nakipaglaban siya kay Brian. Malinaw ang kanyang layunin. Patayin si Harvey sa isang suntok lamang. Sampal. Isang malakas na tunog ang narinig. Walang pagkakataon na makapag-react ang karamihan, isang figure ang lumipad ng diretso sa pader. Ha! Nagtalsikan ang dugo sa lahat ng dako. Isang sampal lang ay sapat. Agad na natigilan ang lahat matapos makita ito. Ang taong sinampal ay walang iba kundi ang mataas at makapangyarihang dalubhasa, si Creed mismo. Walang nakakaalam kung paano siya natalo. Walang pakialam na tinanggal ni Harvey ang kanyang mga guwantes, bago siya dahan-daang umupo at uminom ulit ng tsaa. Ang maayos na proseso ay hindi gaanong nakakatakot sa iba. Natanggal niya ang isang dalubhasa tulad ni Creed sa isang sampal lamang. Bulong ni Brian sa kanyang sarili, habang nakahiga sa lupa. Siya ba ay isang Diyos ng digmaan? Bilang isang taong nagsasanay ng martial arts, naiintindihan ni Brian kung gaano kakilakilabot si Creed. Kahit na ganoon, hindi man lang nakayanan ni Creed ang isang galaw laban kay Harvey, maliban kung si Harvey ay isang Diyos ng digmaan, walang ibang paliwanag para dito. Kung may nang-ahas na tawagin ang kanilang sarili na Diyos ng digmaan sa harap ni Brian noon, paniniwalaan niya na mas malakas siya. Ngunit matapos makita ang nangyari sa harap niya, sa kauna-unahang pagkakataon, sa wakas ay naunawaan niya na may mas malakas kaysa sa kanya. Diyos ko, kahit ang mga nangungunang talento ng Carrion Palace ay malamang na hindi makakatalo sa kanya. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa isipan ni Brian. Nagsimula siyang magtanong kung may karapatan pa siyang magmalaki.
Masama para sa kanya na makasakit ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, pagkatapos ng lahat. Hawak ni Ernie ang kanyang kamay, at tumayo na nakangiti ng malamig. Malaki ang pinagsasabi mo, ngunit hindi ka pa rin makakatalo kay Master York. Basagin ang lahat ng kanyang mga buto. Sumulong ang mga tauhan ni Ernie, at malamig na tumatawa. Malubha ang kanyang sugat, ngunit gising pa rin siya, sabi ni Harvey matapos uminom ng tsaa. Hindi ninyo siya mahawakan. Agad na natigilan si Ernie bago, pagkatapos ay humarap na may isang mapagpakumbabang tingin. Salamat sa Diyos at nandito ka, Master York. Hindi malilimutan ng sangay sa labas ang bagay na ito. Nabalik ang kanyang mga pandama, at yumuko si Callie sa harap ni Harvey. Salamat, Sir York. Iuulat ko ito sa punong tanggapan. Hindi namin malilimutan ang ginawa mo para sa amin dito. Inikot ni Harvey ang kanyang mga mata, kailangan niyang maging maingat. Malalaman ng lahat ang kanyang pagdating kung iuulat ni Callie ang pangyayari sa punong tanggapan. Masyado kang mabait, ginang Callie, ngumiti si Harvey. Ang bawat tao ay may responsibilidad. Ito ang pilosopiya ng isang martial artist. Dahil ang Amerika ay kasangkot sa problema ng labas, may obligasyon akong tumanggap ng responsibilidad. Sinabi ko, hindi pa tapos ang lahat. Dapat mo siyang tanungin. Tingnan mo kung makakakuha ka ng karagdagang impormasyon. Gayunpaman, ayoko na malaman ng iba na nandito ako. Pagkatapos ay kalmado siyang umalis na nakakrus ang kanyang mga braso. Nagulat sina Ernie at Brian. Ito ang hitsura ng isang tunay na dalubhasa. Hindi siya humingi ng gantimpala, ni hindi siya nagmamalaki tungkol dito. Natigilan si Callie habang nakatingin sa likod ni Harvey, parang medyo mabagal siya. Kinabukasan, pumunta si Harvey sa universidad tulad ng dati. Parang hindi siya nakikita, kahit na 2 araw na siyang nawala. Walang nag-abala na kausapin siya. Wala rin sina Billy, Judith, Aliza, at ang iba pa. Masaya si Harvey na malaya siya, dahil hindi naman siya nandito para mag-aral. Sa oras ng tanghalian, isang maganda ngunit mayabang na babae na may mahabang buhok ang lumapit kay Harvey. Siya ang class monitor. Walang pakialam na sumulyap si Harvey sa student tag sa kanyang dibdib, na may nakasulat na Laurel Bray. Ikaw si Harvey, di ba? Sinuri ni Laurel si Harvey. Ang klase ay kakain ng tanghalian ng sama-sama. Sasama ka sa amin. Tandaan na dalhin ang iyong pera para bayaran ang lahat. Naiintindihan mo ba? Utos niya. Hindi ako interesado. Mag-isa na lang kayo, sagot ni Harvey, nang hindi man lang inaangat ang kanyang ulo. Hindi ka sasama. Naisip ni Laurel na mali ang kanyang narinig. Hindi lang siya ang class monitor, kundi siya rin ang pinakamagandang babae sa klase. Walang mag-iisip na suwayan siya. Maraming lalaki ang gagamit ng lahat ng kanilang kapangyarihan para lang mapalapit sa kanya. Nagpasya siyang bigyan si Harvey ng pagkakataon na makihalo sa klase sa pamamagitan ng pagpapabayad sa kanya para sa kanilang tanghalian. At gayon paman, tumanggi siya. Anong isang biro? Iniisip mo bang nandito ako para makipag-ayos? Wala kang magagawa kundi sumama. Sabi niya ng mayabang. Tumawa si Harvey. Kaya pinipilit mo na lang akong gawin ito ngayon. Ito ang realidad, sabi ni Laurel matapos tumawa ng malamig. Hindi ka kailangang sumama, ngunit huwag kang magsisi kung hindi ka sumama. Hindi ako pupunta, kung gayon, tumigil ka sa pag-istorbo sa akin. Masyado akong abala. Kinuha ni Harvey ang kanyang textbook bago masigasig na binasa ulit ito. Ang textbook ay may maraming impormasyon tungkol sa 3 dakilang templo. Natural na ayaw niyang palampasin ang isang bagay na ganito kalaki. Hingal na hingal si Laurel sa galit sa tanawin sa harap niya. Ikaw si Harvey, di ba? Paano ka nang ahas na tanggihan ang imbitasyon ng class monitor? Naghahanap ka lang ng gulo sa puntong ito. Isang matipunong lalaki ang lumapit mula sa likuran, at nanguuyam na tinitingnan si Harvey. Ang kanyang pangalan ay Theo Fairman, at malapit siya kay Laurel. Puno ng galit si Theo. Sinamaan niya ng tingin si Harvey, na hindi iginagalang si Laurel. Paumanhin, ngunit iyon ang kabaligtaran ng gusto ko.
Ngumiti si Harvey. Wala akong pakialam na makipaglaro sa inyo. Kaya pakiusap, tumigil na sa pag-istorbo sa akin. Ibinaba ni Harvey ang kanyang textbook, at naghahanda ng umalis sa maingay na lugar. May lakas ka pala, bata. Malamig na tumawa si Theo, na nakangisi ng malamig. Ipaalam ko sa iyo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ko ang isang taong ganito kamayabang dito. Sana ay kaya mo pa ring tumayo kapag nabali ang iyong mga binti. Umiling si Harvey, at lumabas ng silid-aralan. Hindi na siya nag-abala pang sumagot. Kung hindi dahil sa kailangan niyang magpanggap, hindi na sana niya sinasayang ang kanyang oras doon. Ang ibang mga estudyante sa klase ay nagpapakita ng kakaibang mga tingin nang makita nila si Harvey na sobrang walang pakialam. Si Theo ay isang kilalang bully bago pa man pumasok sa unibersidad. Sinasabi nila na walang nang ahas na sumuway sa kanya. Pagkapasok sa Oakland's University, handa siyang maging alila ni Laurel matapos mahulog sa kanya sa unang tingin. Dahil ininsulto ni Harvey si Laurel, hindi basta-basta hahayaan ni Theo na ganito lang. Ano ang ginagawa ng isang lalaki mula sa isang malaking lungsod na magmamayabang sa labas? Malalaman niya ang kahulugan ng pagdurusa kapag hinarap siya ni Theo. Hindi niya alam na ang kapangyarihan ang lahat sa isang lugar na tulad nito. Magkakaroon tayo ng malaking palabas mamaya. Maraming estudyante ang tumatawa ng masaya. Ang isang lalaki mula sa isang malaking lungsod tulad ni Harvey ay natural na makakakuha ng lahat ng galit dito. Sa kanyang kawalan ng interes na makipaglaro sa iba, parang isang mataas at makapangyarihang tao siya na hindi nakakaunawa. Natural lang na isipin siya ng iba na ignorante. Dahil ganoon ang sitwasyon, lahat ay magagalit kapag may nagboluntaryo na alagaan siya. Mabilis na lumipas ang hapon. May nakatayo sa harap ni Harvey bago matapos ang klase. Si Theo iyon. Hoy, Harvey, may mga extracurricular classes tayo ngayon. Mixed martial arts ito. Tiyak na pupunta ka, di ba? Hindi. Ano ang kinalaman mo dito? Sabi ni Harvey, nang hindi man lang inaangat ang kanyang ulo. Hindi ka pupunta. Parang medyo malungkot si Theo. Kayo bang mga tao mula sa malalaking lungsod ay mga bakla lang? Hindi ka man lang nang ahas na pumunta sa mga klase na tulad nito. Masyado ka bang binubuli noong nag-aral ka ng ganito dati? Ipaalam mo lang kung ganoon ang sitwasyon. Mapoprotektahan kita kung magiging alila kita. Inabot ni Theo ang balikat ni Harvey. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Harvey bago pa siya makalapit. Sa ilang kadahilanan, agad na natigilan si Theo nang makita niya ang mga mata ni Harvey. Ang buong silid ay biglang naging mas malamig. Hindi na niya maigalaw ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, lumapit si Laurel at sinuri si Harvey. Hindi ka kailangang lumahok. Ngunit kung wala kang kolektibong karangalan, maaari kong imungkahi sa unibersidad na paalisan ka. Hindi mo ako masisisi kapag nangyari iyon. Papaalisan ako. Nagpakita ng isang malalim na tingin si Harvey sa kanyang mukha habang nakatingin sa dalawa. Kailangan ko bang sumali sa klase? Iyon ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng karangalan? Tama, nagpakita ng isang mayabang na tingin si Laurel. Pupunta ka ba o hindi? Sagutin mo ngayon. Hinimas ni Harvey ang kanyang noo bago bumantong hininga. Sige, pupunta ako. Malamig na ngumiti sina Theo at Laurel matapos marinig ang mga salitang iyon. Kabanata 5640. Sa labas, ang martial arts ang naghahari. Hindi lang ang Budokan sa universidad ay napakasimple at elegante, ngunit sumasakop din ito ng napakalaking espasyo. Hindi lang ang mixed martial arts ang itinuturo dito. Ang tradisyonal na martial arts ng bansa H, ang taekwondo ng bansa J, ang karate ng mga taga-isla, at marami pang iba ay kasama rin. Natural, ang universidad ay isang pagkakataon para sa napakalaking paglago, hanggat ang tao ay handa. Pagkapasok sa Budokan, walang pakialam na tiningnan ni Harvey ang introduksyon sa dingding. Batay sa poster, ang head coach ng universidad ay isang kilalang tao. Sinasabi nila na nagsanay siya ng mga nakatagong martial arts, at nagkampiyon sa mixed martial arts tournament ng bansa.
May palayaw siyang Duncan. Naalala ni Harvey ang isang tao. Ang mixed martial arts champion sa Mordo, si Gary Duncan. Sinabi nila na wala ang lalaking iyon nang bigla pagkatapos na matalo ng husto. Ano kaya ang pagkakataon? Tiningnan ni Harvey ang poster ng ilang sandali nang hindi nagsasalita, pagkatapos ay pumunta sa lugar na nakatalaga sa kanyang klase. Isang matipunong coach ang nagsimulang magturo sa klase. Parang medyo mabagal siya habang nagsasalita tungkol sa kurso. Natural, hindi pa rin niya naiintindihan ang konsepto ng bilis na mahalaga sa martial arts sa kabuuan. Nang magpakita siya ng ilang galaw, parang napaka-predetermined at mabagal din. Wala namang pakialam si Harvey, nakinig siya ng may interes sa lahat ng sinabi ng coach. Naisip niya na maaari niyang repusuhin ang lahat ng kanyang natutunan ngayon na nandito na siya. Roger, ipakita mo sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kakanyahan ng mixed martial arts, sabi ng coach nang matapos niyang magturo. Isang lalaki, mga 5 talampakan at 9 na pulgada ang taas na may malalapad na kamay at isang elegante na aura, ang nagpakita. Sa buong klase, may ilang mga tao na napakatalino. Naalala ni Harvey ang pangalan, si Roger ay kilalang kilala sa klase. Maraming babae ang naghahabol sa kanya. Kahit si Laurel ay humahanga sa kanya. Naisip ni Harvey na si Roger ay mula sa Mammoth Branch, malamang na magkapatid din sila ni Bailey. Ang mga taong tulad niya ay tiyak na nagsasanay ng tunay na martial arts sa halip na nagpapanggap. Tulad ng inaasahan, ang lakas na ipinakita ni Roger ay hindi gaanong kapansin-pansin. Ang bawat galaw na kanyang ginawa ay simple at direkta, at mas kahanga-hanga ang mga ito kumpara sa coach. Tulad ng inaasahan sa kay Young Master Roger, malamang na siya ang pinakamalakas sa klase hindi sa buong unibersidad. Tama, hindi siya ordinaryong tao, mula siya sa Mammoth Branch, pagkatapos ng lahat. Dapat tayong maghanap ng isang taong tulad niya para pakasalan sa hinaharap. Maraming tao ang nagpalakpakan matapos makita ang mga galaw ni Roger. Kahit si Laurel, ang pinakamagandang babae sa klase, ay puno ng paghanga. Wala nang karapatan si Theo na magmalaki sa harap ng isang lalaking tulad niyon. Nang matapos ipakita ni Roger ang kanyang mga galaw, mabilis na nagbigay ng tuwalya si Theo kay Roger. Walang nakakaalam kung pinapanatili ni Roger ang kanyang imahe, o ayaw lang niyang suklian ang pagmamahal ng mga babae. Kinuha niya ang tuwalya ni Theo, at pinunasan ang kanyang mukha bago tumango kay Theo.